tuwing buwan po ng Nobyembre, ipinagdiriwang natin ang National Environmental Awareness Month upang paigtingin ang ating kamalayan sa kahalagahan ng pangangalaga sa ating kapaligiran. At ngayon ay tatalakayin natin ang malalim na ugnayan ng kalusugan at kalikasan at kung paano ito nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya naman makakapanayan po natin ang Technical Officer ng World Health Organization Philippines na si Engineer Bonnie Magtibay. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Engineer. sir. Magandang umaga po sa inyong mga tagapanood sa sikat niyong programa na Rise and Shine. Ayan. Yes, sir. Josh and Audrey, tama. Alright, sir, ano po ba itong layunin ng National Environmental Awareness Month at bakit ito mahalaga sa ating bansa? Okay po, ang National Environmental Awareness Month po ay base sa National Environmental Awareness and Education Act of 2008 o Republic Act 9512. Binigyan po ng batas na ito ang mandato ang iba't iba pong ahensya ng pamahalaan na i-promote po ang environmental awareness tulad po ng DepEd, TESDA, DNR, DOST, DSWD at iba pong mga ahensya na pwedeng tumulong. Mahalaga po kasi ang environmental awareness, yung tinatawag nating kamalayang pangkalikasan upang maunawaan po natin ang mga tungkulin ng mga bahagi ng kalikasan ito sa ating buhay at malaman natin ang mga gagawin natin para pangalagaan ang kalikasan upang di makaperwisyo sa ating pang-araw-araw na buhay. Magbibigay din po itong Environmental Awareness Month ng kaalaman para makaiwas tayo sa kapahamakan dulot ng maruming kapaligiran. Baglitin po natin ang ilan tulad po ng hangin po, di po tayo pwedeng mabuhay nang wala nito. Ganon din po ang tubig at mga pagkain na galing sa kalikasan. Sa totoo lang po, ang mga nabanggit ko ay tunay na nagiging bahagi ng ating kawan. Kung dudumihan po natin yung mga yan mula sa gawain natin sa araw-araw, papasok po yung mga dumi na yan sa loob ng ating katawan na nagiging sanhi po ng mga sakit, karamdaman o kamatayan. Siguro po bilang tuwing buwan ng Nobyembre nagkakaroon ng palaala tungkol sa environmental awareness. Sa pang-araw-araw nating paggalaw, dapat nakikita po natin ang mga paalalang ito. Kailangan po kasi laging pinapractice yung environmental protection para po maging normal na gawain natin doon sa araw-araw. Alright, sa inyo pong pananaw, Engineer, paano po nakakaapekto ang kalikasan at kapaligiran sa kalusugan ng mga Pilipino? At ano-ano po yung mga pangunahing issue na kinakaharap natin ngayon? Lalo ngayon, medyo mabilis ang innovation ng technology. So, ano po yung mga issue na kinakaharap natin? Yan. Gaya po ng nasabi ko kanina, pwede pong pumunta sa loob ng katawan natin ang mga mikrobyo, mga chemicals, at yung pang dumi na pumupunta sa hangin, lupa at tubig. Noong pong 2016, may data po ang WHO. Number 1 cause po ng premature deaths due to environmental factors po ay stroke po. Di lamang po yung mga pagkain ng mga taba, ang mga risk factors ng stroke. Pwede rin po yung tinatawag nating PM2.5 or particulate matter. Na ang size po ng maliit na pollutant na yun ay 2.5 microns. Sobrang liit po na ito na pumapasok po yung sa ilong natin, pumapasok sa ating lungs, pumupunta sa puso at pupunta sa utak. Dahil po sa pagtatravel ng mga pollutant na yun, pwede po yung bumara sa mga ugat na nagiging cause po ng stroke. Saan po ba galing yung PM2.5 na yan? Yan po ay pwedeng manggaling sa mga usok ng sasakyan, sa mga factories po, industriya. Ganon din po, even sa lutuan po sa bahay, lalo nang gumagamit po tayo ng kahoy o uling, yung nagluluto po ng barbecue, delikado po rin yun po. Kaya dapat po bigyan pansin natin ang mga pinanggagalingan ng PM2.5 na yan. Gawan natin ang paraan na mabawasan o matanggal ito para di tayo nagkakasakit mula sa maduming hangin na nagdudulot po ng kamatayan po. Ang sunod ko po bibigyan ng pansin ay yung number 6 na sa listahan po namin na top 10 ang cause of deaths na galing sa environment, yung po mga diarrheal diseases po. Ito po ay kagagawa ng mga bacteria o mga virus na kumakalat din sa ating kapaligiran. Kapag wala o di maayos po ang mga toilets natin, tapos wala po tayong sistema sa basura, ipias na po yung mga mikrobyo dahil pagkakataon na nila ito para dumami at pumunta sa inumin tubig o pagkain. Para po maiwasin to, dapat bawat bahay mayroong sariling toilet at ang inumin tubig po natin o mga pagkain po ay malinis at ligtas. Mga basura po dapat ay nasa tamang lalagyan at mayroong regular na pangolekta at maayos pong pinagtatapunan. Yun po yung maganda natin gawin. Tama si Engineer Bonnie Joshua, no? Dahil may mga pag-aaral na nabasa ako, may mga plastic na nga rin daw, contaminated na rin daw yung mga blood vessels ng tao ng mga plastic na talagang super micro na, no? Hindi sa telescope o sa malakas na
microscope mo na makikita. No? So, delikado yan sa kalusugan ng mga tao. Ano po ba yung mga konkretong hakbang o projects, engineer, na isinasagawa po ngayon ng World Health Organization Philippines upang mapabuti po yung kalusugan ng taong bayan? Ang mandate po ng World Health Organization, lalo na po dito sa Pilipinas, ay magbigay po ng technical support o technical assistance sa mga health agencies, lalo na Department of Health at iba pa pong government agencies po. Dahil po dito, tinulungan po namin ang Department of Health at iba pang sangay ng pamahalaan tungkol sa programa ng environmental health. At marami po na kaming nagawa, tulad po ng paggawa ng mga planning tools, yung National Environmental Health Action Plan, Climate Change and Health Roadmap, at saka yung Water and Sanitation for Healthcare Facilities Roadmap. Meron din po kaming tulong na ginawa para magawa po yung mga pulisiya o mga guidelines sa water and sanitation safety planning. At para po yun sa mga water supply providers, ganoon din po sa water and sanitation for healthcare facilities. Ganun po, dire-revise po ngayon yung Sanitation Code of the Philippines. Luma na pong batas yan, na 1975 pa. Sana po ay ma-aproban agad ng Senado at Kongreso yan para po ma-update natin yung antas ng sanitasyon sa ating bansa. Tumutulong din po kami kapag may emergency. May wash assistant din po kami. Ganun din po yung pinakamahalaga po yung National Standards for Drinking Water natin. Tumutulong po ang WHO para ma-update po natin yan. Para po yung mga pollutants na nasa environment na pumupunta sa tubig, ay natetest po natin yan at hindi natin naiinom. May mga iba pa po, yung guidelines nga po ng pagkakaroon ng water and sanitation sa healthcare facility, pati po yung greening na tinatawag natin ng mga ospital po, para po hindi madaling masira ng bagyo at saka kung bumabaha ay pwedeng gawan nila ng paraan. May guidelines na po ang ating Department of Health na tinulungan po ng WHO. Tumulong din po kami sa mga ilang healthcare facility na magkaroon ng solar energy para po pag may nanganganak doon, may ilaw. Dati po mga flashlight lang ginagamit nila pag brownout Pero dahil may solar energy na sila ngayon sa ilang healthcare facility na tulungan namin, ay nakakapag-gawa na po sila ng mga health services continuously without any disruption. So sabi ko po, madami na po kami natulungan na kababayan natin ito po dyan. Napakaganda po niyang ginagawa ninyo, no, engineer, lalo na yun nga, Audrey, na tayo talagang daanan ng bagyo. So maganda yung sinusulong ng World Health Organization Philippines, yung water sanitation facilities. At maganda yan. Ito, engineer, mensahe nyo na lang po sa publiko ngayong National Environmental Awareness Month. Opo, maraming mga komunidad po ang nakakaranas ng mga epekto ng polusyon natin. Ang polusyon na yan ay pwedeng manggaling sa mga basura, maduming usok na sasakyan at kakulangan ng toilet. Ang climate change po ay nagpapalala sa pagkalat ng polusyon dahil sa malakas na bagyo, sobrang init, or sobrang lakas ng ulan at baha. Ano po pwede nating gawin po ng mga mamamayan? Unahin po natin ang basura. Iwasan natin po ang paggamit ng single-use plastics. Di ito nabubulok po at pumupunta sa mga ilog at dagat na maaaring pumisala sa mga isda at iba pang mga nakatira doon. Kung di maiiwasan po ang paggamit ng plastics, pag-aralan po natin ang paggamit muli nito o tinatawag nating reuse at o kaya yung recycling para di po ito kumakalat sa ating kapaligiran. Kung nabubulok naman po ang basura, i-practice po natin yung composting tulad po ng mga tuyong dahon, mga food waste. Gamitin po natin ang composting technology. Isa pa po, gusto ko pong i-promote muli yung community gardening po. Dati meron tayong Green Revolution kung natatandaan nyo. Dapat siguro ibalik natin yon para po yung mga compost na na-mention ko kanina ay magamit po natin sa pagtatanim ng mga gulay o kaya mga punong kahoy, mga halamang gamot po o iba pang halaman na papakinabangan po natin. So yan po ay mangyayari kung maayusin po natin yung ating pagmamanage ng ating mga basura. Pangalawa, yung maduming usok po, ano po bang dapat gawin natin dyan? Bawasan po natin ang paggamit ng mga sasakyang gumagamit ng gasolina o diesel po. No? Yun po kasi almost 70% po niyan ang nagpo-cause ng air pollution sa ating environment. Ang ibang komunidad na gumagamit na po ngayon ng mga e-trike, no po, yung electronic vehicles, pwede po yan para po walang maduming usok na binibigay po yung mga sasakyan. Pwede rin po tayo mag-carpooling, no? Pinapractice na rin po yan ng iba, o kaya gumamit ng bisikleta, wala po usok ang bisikleta. At magtanim po tayo ng maraming puno at mga halaman na pwedeng sumipsip ng carbon emissions at iba pong air pollutants. At panghuli po, yung kakulangan ng toilets natin, suportahan po natin yung programa ng DOH at local government units
na zero authentication po o huwag tumawid kung saan-saan. Dapat bawat bahay po ay may toilet. Pwede naman po pagtulong-tulungan ito ng gobyerno, mga NGOs at civic groups. Gawin po natin mga bagay na yon at tulungan po natin ang ating kalikasan po na hindi masira. Dahil sabi ko nga po, ang bahagi ng kalikasan ay nagiging bahagi ng ating katawan. No? Kaya po dapat natin tandaan, ang kalikasan ay bahagi ng ating katawan. Ang pagsira sa kalikasan ay pagsira na rin sa ating kalusugan. Ayan. Kaya dapat po natin panatilihin ang kalinisan ng kapaligiran para maiwasan ang mga sakit na nagdudulot po ng kamatayan. Okay, more power po sa WHO Philippines. Maraming salamat, Engineer Bonnie Magtibay, sa pagbibigay sa amin ng mahalagang kaalaman at paglaan ng oras sa amin ngayong umaga. Maraming salamat, Engineer. Maraming salamat po.